Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Opo, Dok. Nandito po, Dok. Okay. Hello. Medyo wala yatang signal si Ma'am Ramak. Dito pa po, Doc. Dito pa kami, Dok, pero mahina yung signal. Saan yan? Mahina. Dito po sa Jensan na mawala, balik, wala, balik. Okay. Umuulan ba dyan? Sa ayon, wala man. Sa ano kasi sa kay Ma'am Ramak malamang walang signal, so to make use of the time, baka mayroong gustong i-present si Doc Arnel. Hello, Doc. Good afternoon. Meron ka bang special presentation? I'm still eating as of now. Kumakain pa lang Sige. po. Okay. Excuse mo na ako, Doc. Ako Thank na you. lang po yung mag-present mga kapatid. Kasi parang walang signal si Ma'am Ramak ngayon. Kung may signal man, siguro naka-data lang na hindi siya makakayang mag-up ng PowerPoint. Naman siya, Doc. Sa ano siya napigi? Naa siya. Napigi Isabela. Oo, pero hindi siya makapagsalita. Tuloy-tuloy kasi Dok yung ulan Dok dito banda sa Isabela. Yun. Ikaw ay nasa Northern Isabela naman, di ba? Opo Dok. Hindi gaano malakas Dok yung ulan dito pero baka doon sa kanila po kasi tabing dagat po yung kanila po eh. Oo, sa Napigi ay nasa coastal area eh. So, medyo mahina siguro. So, ako po yung magpe-present, mag-share ng screen mga kapatid. Okay, mayroon na po ba kayo nakikita mga kapatid? Meron na po, Doc. Humanities display. Okay, so dito po tayo sa ating studies sa Righteousness by Faith. At tayo po ay nandito na sa Module 3, Humanity's Desperate Need. Ang ating source ay ganoon pa rin, The Dynamics of Salvation, Adventist Review, July 31, 1980. So for the purpose of this study, tayo po ay magpipresent kung ano po ang spirit condition of humanity and the need of salvation. And our objectives is that after this presentation, tayo po ay makapag-familiarize with the undeniable truths of man's fallen nature. Ano po ba yung kahimtang, kung sa Bisaya pa, no? Yung ano ba yan sa Tagalog? Kahimtangan. Kalagayan. Kalagayan. Kalagayan ng ng likas ng tao sa kanyang pagkahulog. Tama ba? Okay, anyway, nandyan naman yung English rules over the dialect. Okay, after this presentation, we must have realized that before man accepts the plan of salvation, he is entirely lost. Talagang nawala po tayo. Ang tao sa kanyang kalagayan ay nawala until tanggapin niya ang plano ng kaligtasan. And number 3 is to recognize the inability or our inability to help ourselves get out from the mire of sin. Okay? So ito po yung get out mga kapatid, no? Get out. Correction na natin kaagad para
breathe out from the mire of sin. Okay. So for the preliminary statement of facts, no? Tayo po, before we can accept the good news, we must recognize our desperate need. Not until na ma-recognize natin na tayo talaga ay mayroong desperate na pangangailangan, ay hindi po natin ma-accept ang magandang pabalita no? Kasi pag tiningnan natin mga sarili and we think we are self-sufficient, walang problema, kumbaga mayroon tayong tinatawag mindset na okay lang, no? Okay lang, ay talagang hindi natin matatanggap ang magandang pabalita ng ating Panginoong Diyos. So yun po ay basic na recognition na tayo ay nangangailangan. Because kung wala tayo ng ganong recognition, hindi natin matatanggap ang katotohanan. Then we must see that we can do nothing to restore ourselves to God or to improve our evil nature, no? So makikita din natin at tanggapin din natin na wala tayong talagang magagawa upang ibalik ang ating mga sarili sa dating likas before the fall of man, no? So hindi natin kaya Yun ang ano natin, no? Shortcoming, no? Kumbaga sa mathematics pen, cannot be. So kung cannot be nga po di ba? Sa rule sa mathematics, kung cannot be, you should borrow one. Okay? So ganun din. Tayo po yung mga cannot be. So we should borrow one. Na yung malalaman natin saan tayo babaro. Saan tayo kung hindi man bagbaro or tayo hihingi, no? Para ma-improve natin ang ating mga likas, no? Pag sinabing improve our evil nature, it should be understood from the point, no, from the perspective of changing our evil nature. Hindi yung ma-improve ang ating evil nature na maging sobra na tayong evil kasi in-improve yung evil nature. It should not be interpreted in that way. No. The interpretation sa phrase na to improve our evil nature is actually that we will experience change, no? Pagbabago. Okay. Kahit nga mga politiko ang sigaw puro pagbabago di ba? Pagbabago sigaw ng sigaw, walang pagbabago kada election, sigaw ng pagbabago wala pa rin nagbabago. Bakit? Isa lang naman talaga ang makakapagpabago sa atin kundi ang kapangyarihan ng banal na espiritu. So, our condition is hopeless talaga, no? We are hopeless. I am describing this before one accepts the plan of salvation or accepts the solution that comes from God, no? And to such mental, physical, and spiritual nature natin, ang salvation ay darating. So when we realize that we are mentally incapacitated, physically disabled, spiritually disabled, ay doon po darating ang kaligtasan ng Panginoon. Kaya ang tawag diyan ay good news, no? Magandang balita. Bakit? We are mentally incapable, no? We are physically disabled. Tapos spiritually weak. Walang talaga. Walang paglaom. Okay. Walang yung paglaom na hope, pag-asa. Pag-asa, Doc, pag-asa. Okay. Wala tayong pag-asa, mga kapatid, no, with this likas, with this kind of nature that we have. Kaya nga dito darating ang salvation, no?
then we accept salvation and we are changed. Okay. So ito po yung mga apat na undeniable truths of our fallen nature. Undeniable. Hindi talaga natin ito ay ma-i-deny, no? Dahil ito po'y katotohanan at nananatiling katotohanan. Unang-una, we stand condemned before God. Romans 3:19 and 20. Condemned tayo eh. Ibig sabihin ng condemned, nahatulan na. Okay. Okay. Di ba po sa John 3:6, John 3:17 and 18 ba yun? Mayroon bang magbasa muna ng Romans 3:19 and 20? Din basahin natin yung John chapter 3 verses 17 and 18. Mayroon bang katabi dyan ay Biblia? Ano ang talata, Doc? Nandyan sa ating screen, Romans 3:19 and 20. Okay po. 3:19 and 20. Ito po, Doc. Sige po, basa. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Okay, so Verse 20 sinasabi dyan, okay, verse 20, sige. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Okay, so doon lang po tayo sa sa emphasis, no? Na talagang wala ngang magagawa tayo, no? Kasi condemned ka eh, no? Pag ikaw ay nakapatay, kahit hindi ka na pumapatay, ay condemned ka pa rin. Nakapatay ka eh, no? Nakapatay ka ng isang tao. Oh. Tapos nahuli ka, nasa bilangguan ka. Hindi ka na pumapatay. Ibig sabihin, namumuhay ka na ng ayon sa kautusan, no? Kasi hindi ka na pumapatay, sinusunod mo na yung kautusan. Pero wala ka rin magagawa kasi condemned ka na eh, no? So obedience to the law can do nothing, no? Para sa isang taong condemned. Kaya nga pag you are under the law, ang ibig sabihin yan, you are under the condemnation of the law. Nahuli ka eh. No? So you are under the law. No? Lumabag ka. Nag-drive ka without a driver's license. Nahuli ka. Driving without license. So you are detained. So you are under the law. Yun ang ibig sabihin niyan ng under the law. You are under the condemnation of the law. Guilty ka po eh. No? So we stand condemned before God. No? No amount of law keeping can release you from the condemnation. Dahil ang pagsusunod ng kautusan ay hindi makakapag-release sa iyo sa condemnation of the law. John 3:17 and 18. John 3:17 and 18. Meron po bang pwedeng magbasa dyan ng John 3:17 and 18? Dok, ako na po. Okay, mga Bible students, mga UR theology students, dapat mayroong Bible, no? Kasi Bible class eh. 3:17 po, Dok, and 18. 17 tapos 18. Ang John. Opo. Ito po ang sabi mga kapatid. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya
ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Okay, the bottom line, mga kapatid, when we do not believe, when we do not accept, we are already condemned. Yan ang malinaw na pahayag ng kasulatan. Already condemned. Okay, as I said, no amount of law keeping can save you. Kasi condemned ka eh. Condemned ka na eh. No? So, yun po ang desperate need ng tao. Kailangan niya ng kaligtasan. Hindi naman ang pagsunod sa kautusan ang makakaligtas sa kanya kasi na-condemn na siya eh. No? Okay. So we are rebels at heart and rebels indeed, alienated from God and from one another. Okay. Alienated, ibig sabihin nalayo napalayo sa Diyos at napalayo sa isa't isa. Okay, kanya-kanya po yung likas natin eh, no? Likas na makasalanan. So ang tayo ay wala talagang magandang relasyon sa Diyos. At kahit ano pa man, we are still separated from one another. Okay? Even our righteous deeds are as filthy rags. Yan po yung mababasa natin sa King James Version ng Isaiah 64 verse 6. Okay? Because even our motives at best are mixed to it. Anong mixed? No? Yung pinakamagandang motibo natin are mixed. So, ano siya eh? Mixed. Mixed. Ano ba ang Tagalog ng mixed? No? Halo, Dok? Ano, halo o ano? Nahaluan ng iba't ibang mga ingrediente, no? Mixed, no? Opo. Tulad ng mixer ng semento, no? Mixer ng cake. Pag nagluluto ka ng cake, no? Dala mo sa mixer. Iba-ibang mga ingrediente inilagay. Okay, ganun din yung ating buhay, no? Mixed. We glory in our reputation, no? Ang kayabangan nandyan, no? Okay? Pwede nga sabihin ng tao, ako naman ay mabait, no? Mabait. So we are proud of our good works. Ako'y namumuhay na moral, but morality does not save man in his depraved condition, no? Okay, mixed pa rin yan. Kahit sabihin mo ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo, ay nandoon pa rin ang bahid ng kasalanan. Okay, we compare ourselves with others. Yung pong ating likas talaga eh, no? Ay mas mabait ako kaysa kanya. Mas maganda ako sa kanya, mas magaling ako sa kanya, mas ako, super galing, super bait, super good ikumpara sa iba. Maliligtas ako, hindi. Hindi naman po yung basihan eh. Bakit mixed ka po eh? No? Ang description ng Biblia, ikaw man ang pinakamabait, ay ang morality mo ay napakataas. Respetado ka ng mga tao sa iyong palibot, kilala bilang honorable man. Pero yung righteousness mo na yan is as filthy rags. Wala pa rin. Walang mararating. Okay. So when we see ourselves as God sees us, kung titingnan natin ating mga sarili, katulad ng pagtingin ng Diyos sa atin, ay talagang sira po tayo. No, sira po. Tayo lang naman, pag tumingin sa ating sarili, ay yung iba mataas ang pagtingin sa sarili. Lalo na yung mga parisiyo at eskriba, no? Sinasabi ng Biblia, they are really righteous by their own eyes, no? Based on their own philosophy. So we know that we are a mixture of good and evil, always a bundle of conflicting desires, emotions, and aspirations. Okay? So, yun po, kung tiningnan natin, katulad ng pagtingin ng Diyos. Okay.
So, conflicting desires. Nagka-conflict yung ating mga desire. We desire for good, but we do evil. Okay. Our emotions are so mixed with evil, no? And good, no? And yung po yung mga mixture, no? Mixture. Ating mga aspirations, minsan ang ating mga aspirations maganda, pero nahaluan pa rin ng hindi kagandahan. So mixed talaga. So when we begin to see ourselves as God sees us, we begin to realize our desperate need, the depravity of our human nature. In our innermost being, we are corrupt. Ay, corrupt po tayo talaga mga kapatid no? Corrupt. Ang galing natin magsabi, ito si mayor, ito si kapitan, corrupt. Tayo naman din ay corrupt din Kaya when we point one finger to the other, you do not sometimes realize or you forget that you are pointing 3 fingers against yourselves. Napapansin niyo yan, ma'am? Mga kapatid, no? May nagtuturo ka, ito si tinuro mo. Ito? Corrupt ito na congressman. Corrupt ito na gobernador. Corrupt ito na mayor. Habang tinuturo mo siya, yung isang daliri mo nakaturo doon sa kanya, papunta doon sa iyo 3 no? So, mas matindi. Mas matindi. So, ayun po mga kapatid, ang atin talagang kahimtangan. No? Kahimtangan o kalagayan. Okay. So, we cannot change our standing before God. Yun na talaga. No? Wala tayong magagawa dyan. That is how we stand before God. We are corrupt. No? Corrupt. Okay. So, no sacrifice, no gift, no act of devotion, no work of any sort can restore the broken relationship. So, talagang tayo po ay makasalanan. We have a corrupt nature, no? Parang masasabi lang natin, woe unto me, no? Woe unto me. Pag wala kang ganun na na feeling, no? Ang feeling mo talaga ay ikaw ay righteous talagang hindi mo kakailanganin ang totoong mensahe ng kaligtasan, kapatid, no? Ang tingin mo sa iyo ay sa iyong sarili ay ka talaga righteous, no? Pag makapagsalita wagas, no? Pag makakondemn sa iba talagang wagas Pero ang totoo niyan mga kapatid, we are sinners, no? So magandang gawin na lang nating theme song ay yung awit na we are sinners saved by grace. Okay. So, yun po mga kapatid. Tayo po yung mga makasalanang naligtas sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. No? So, yun po ngayon. Pero ang ating pinag-aaralan kasi dito, ang kahimtang, ang kalagayan ng isang taong hindi pa nakatanggap sa kaligtasan na nanggagaling sa Diyos, no? So, pero tayong tumanggap na ay hindi pa rin tayo nagsasabing talagang mas I am better than others, no? Kasi ang ating mga magagandang gawa ay mayroon pa rin mixed lada, no? Okay, our first parents were created in God's image. But that image became defaced. Nasira po ang mensahe na yan, no? Ang mensahe, ang imahe, no? Genesis 1:27. At yun din po ang sinabi ni Ellen G. White sa Testimonies Volume 4, page 294. So after the fall of our first parents, ay umalis sila sa presensya ng Diyos. Nagtago, no?
Nagtago. Yan naman po yung na-discuss na natin last time. Okay. Sabi sa Patriarchs and Prophets, page 595, sin has marred and well-nigh obliterated the image of God. Pag sinabing well-nigh, sabihin na lang natin, kung hindi man 99%, 98% nawala, no? Kasi well-nigh no? Ibig sabihin, almost obliterated the image of God in man. Kaya there has to be a restoration of the lost image of God, at yun po'y posible lang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at through the outworking of the Holy Spirit upon our hearts. At pag nagkaganon, tayo po'y gagamitin ng Diyos sa makapangyarihan na paraan. Kaya nga sinasabi din ng ating propetisa, there is no limit to the usefulness of one who by putting self aside makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and live a life that is fully consecrated unto Him. So dito mga kapatid, we are still running from Him. Sabi hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, ang tao ay talagang tumatakbo pa mula sa harapan ng Diyos. Yan po yung na-discuss natin last time, no? Ito naman po ay parang inulit lang, no? So another point, no? Masasabi natin another deniable truth. Undeniable truth about the depravity of man, about the nature of man. We are alienated from our true selves. Wow. Meron palang true selves, no? True self. Yung kung sino talaga tayo. Okay. Tapos nawala tayo doon, no? Kasi kung sino talaga tayo, yung origin natin mga kapatid, yun po talaga ang kung ano tayo as we came out from the Creator's hand. Sabi pa nga ng ating binasa sa chapter 1 ng Steps to Christ doon sa ating assignment, no? Napansin niyo ba yun mga kapatid? Ang sinabi, bore no blight of decay nor shadow of a curse. Di ba? Yun po ang original natin mga kapatid. That is our true self, no? Bore no blight of decay nor shadow of a curse. Yun po ang mga linya sa Steps to Christ chapter 1, no? So from the true self, tayo po yung nalayo, no? We are alienated, no? And we are torn by doubts and conflicts. We are frightened by the depths of sin which we see in others, and we feel within ourselves the surge of the same evil. Opo, no? Pag tingin natin sa iba, nakikita din natin na grabe, mas grabe pa yata kung kaysa taong yan eh, no? Pero yung iba naman yung tingin nila eh. Yan ang talagang ang hirap nilang maligtas, no? Okay. So, yung righteousness ay sa sarili eh. Sabi ng Panginoon, unless your righteousness exceeds with that of the scribes and Pharisees, ay talagang hindi po kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? How do you exceed the righteousness of the Pharisees? Sobrang nga ng stricto nila eh. Bakit? Sa sobrang stricto nila, sa sobrang makakautusan, pro-law, no, pro-obedience, ang nakikita nila, sarili nila, righteous sila. Iba ang perspective ng righteousness sa Panginoon eh, no? Ang tamang righteousness sa Panginoon ay kung ano po yung righteousness na pwedeng i-input sa atin mga kapatid, no? Impute sa atin. Kasi yung tawag dyan is imputed righteousness, no? I-impute sa atin yung righteousness na yan, then we will be able to exceed the righteousness of the Pharisees, of the scribes and Pharisees. Pero pag tayo po ay
hindi ma-impute, ay talagang mananatili tayo sa tinatawag na cannot be, no? Cannot be. Hanggang cannot be lang po tayo until we realize that we need to borrow one. Okay? So, we are burdened by guilt, for we fall short of the glory of God. That is Romans 3:20. Okay. We proclaim our freedom, no? But we are subject to the yoke of bondage and are slaves of corruption. According to Peter, sa 2 Peter chapter 2 verse 19. Talaga nga po mga kapatid, ay dapat ma-realize ng isang tao na siya nga talaga ay kasalanan. Hindi yung maganda naman maging positive, but we must be correctly positive, no? Hindi yung wrongly positive, no? Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Diyos, na hindi ako katulad nitong isa na makasalanan. So, iba. Hindi tanggap yung prayer na yan, no? Ang tinanggap yung prayer ng makasalanan. Ang sabi niya, ako po talaga ay makasalanan, no? Ay di siya po yung nakatanggap ng biyaya ng Panginoong Diyos. Okay. So, number 3, we are talking about the four undeniable truths of our fallen nature. So number 1, we stand condemned before God. Parang lalabas yata ito sa quiz, ano? Okay, we stand condemned before God. Pangalawa, we are alienated from our true selves. Pangatlo is, we are alienated from one another. Okay. Yan po ay nasa sa Jeremiah 17 verse 9. We seek to gather to ourselves riches and to grow in reputation at the expense of others. And we are jealous and suspicious, envious and crafty, insensitive and cruel. Ganun talaga yung nature ng tao, ano? Okay. Na kung minsan we enrich ourselves by using others. Mahilig ang tao manglamang sa iba. Okay. Tapos sobra nating pinagsisilusan ng iba. Sobra tayong mangduda sa iba. Tapos at the same time, kung mayroon namang magandang buhay ang iba, tayo na lang po ay envious sa kanila. So, talagang we are nahiwalay tayo sa iba. Okay? So, sinasabi rito mga kapatid, the network of human relations established by the Creator lies in tatters. But all our efforts are fragmentary and inadequate. In short, we can do nothing. Yun po ang totoo mga kapatid. You can do nothing. Yung iba nga yung mga creative dyan, ano? Creative. Sabi nila doon sa mga creative mag-isip, okay, ang Christian daw po ay pag wala si Christ sa isang Christian, ano ang natira? No? Tayo na lang. Okay, pag wala si Christ, IEN na lang daw. No, yung mga creative diyan, no, mag-isip. No, pag wala daw si Christ sa isang Christian, ang natira na lang ay IAN. Diba, Christ? Ang ibig daw sabihin niyan, I am nothing without Christ. Maganda din, ano? No? Kumbaga isipin mo lang, just a work of mind's creativity. Pero totoo naman no? That's a biblical
That's a biblical fact, no? Na without Christ, we can really do nothing, no? Sabi pa nga ng English ng Amerikano, I can't do nothing, no? Can't na, nothing pa, no? Pero English Amerikano yan eh, no? So, I can't do nothing. Tama na nga sana ang I can do nothing, pero sa kanila ano pa talaga, I can't, no? I can't do nothing, no? Na sobra na eh. Wala akong magagawang wala. Wala. Okay, doble, no? Doble pasada. Okay, pero the regular English should be I can do nothing. No, I can do nothing. Wala talaga tayong magagawa. So, yun po, no? Maganda rin yung mga naisip ng mga creative diyan, no? Without Christ, I am nothing. I-A-N. No? Okay, so number 4. We are alienated from the created world. Tama din po ito, no? That's another undeniable fact. God appointed us to have dominion over the world. Kumbaga, we need to manage the world. Kasi sabi ng Panginoon, okay, you are the king, no? I-manage niyo yung earth. Sabi dito, we have turned stewardship into exploitation. Okay. We have turned stewardship into exploitation. Bakit? Instead na i-manage natin yung ating environment, sinisira natin, ano? No, sinisira natin ang ating environment. Tapon tayo ng tapon. Sabi pa sa Bisaya, wala tuo, no? Makakaog kindi. Labay dayon ang kuan sa sa gilid. Labay dayon ang balot. Ano ba? Yung candy wrapper, balat ba yun? Tawag? No? Oh, balat. Balat Okay. po, balat. Balat. Okay. Kaya sabi ng awit, balat kayo pala. Hindi. Okay. So, iba naman yung meaning siguro ng awit na yan, ano? Okay, balat, no? So, yung balat na yan, nakakasira yan. Nakalimutan ko lang yung figure, pero grabe talaga daw magkalat ang mga tao. At tuni-tunilada na mga kalat ang ikinakalat everyday. And that, helps destroy our environment. Okay. So, makikita natin ang ating mga bundok ay panot na, no? Panot. No, parang yung sino nga ba yung presidente ng tawag sa kanila ay panot? Nakalimutan ko eh. No? Tawag ng iba doon. Ninoy, Dok. Ha? Ninoy Aquino, ba yan? panot. Siya ba? Siya ba yung tinatawag nilang panot na presidente? Okay. So, hayaan mo na. No? Pero panot na yung ating bundok eh. No? Kaya ang resulta tayo din ang binabalikan, no? Yun ang tawag diyan, ang lupit ng balik, 'di ba? No, ang lupit ng balik. Malala natin around siguro mga 10 years ago nang bumaha doon sa Ormoc City. Talagang ang lupit ng balik eh. It is because panot na po yung bundok, no? Okay, yung mining, no, nakakasira din ng environment. Hindi naman siguro lahat, no? Pero si kapatid na Joven ay mayroong masasabi diyan, no, tungkol sa mining, no? Siguro meron namang mga measures na maganda para maprotektahan pa rin ang environment, pero yung iba siguro hindi sinusunod eh. Yan ang problema, no? So, so sabi rito, God appointed us to have dominion over the world, but we have turned stewardship into exploitation. We exploited nature, no?
We ravage the resources of the earth, consuming them greedily and turning all we find to our own selfish ends. Okay. So, it is because of sin. Okay. So, what's our conclusion? Okay. Unang-una, humanity is really in a disparate condition. All our plans, hopes, and efforts are corrupted by our sinfulness. Individually and collectively, we stand condemned. Condemned for what? No? For what we have done, for what we are, for the spirit of rebellion against God that is a part of us. Sa nature natin talagang nandyan talaga ang pagiging rebelde, no? Pagiging retubador. Parang Spanish yun, retubador, no? Nandyan yung yan na nga, rebelde, no? Suwayin. Yan. Mas maganda yan, no? Masuwayin, no? Talagang pasaway, no? Pasaway. So, kung minsan nga may mga joke Itong anak ko kasi hindi pasaway no? Ano ba yung ibig sabihin nun? Yung anak niya hindi pasaway, no? So, depende sa context. Okay, pag sinabi mo anak hindi pasaway, talagang hindi nagpapasaway hindi pasaway Pero pwede rin yung anak ay pasaway, hindi nagpapasaway. So yan. From all our encompassing alienation and sin, no? Tayo po ay talagang condemned, no? So lastly, ito po ay mababasa natin sa Steps to Christ pages 19 to 25. Yun naman po ay na-cover na ng inyong assignment. So finally we say we are lost. We are lost. Kahit pa naman sa panahon ngayon na natanggap na natin ang Panginoong Hesus, we still desperately need the Savior for complete transformation of our character, for the restoration of our lost image, which will well-nigh obliterated, no? Okay, we are full of anxiety and loneliness, no? Yung mga ating mga problema, no? Na tayo po ay anxious, tayo po ay lonely, we are stressed, then we are discouraged, hanggang mapunta sa depression, ang iba ay makapag-isip na ng suicide. It is because resulta po yan ng kasalanan. Kaya tayo po ay pinananawagan na maging chaplains, no? Maging chaplains. Bakit? Yun po ang ating role, no? To exercise support and establish presence doon sa mga nangangailangan. But first, we must see to it na tayo po ay nangaligtas, no? Nangaligtas pamamagitan ng biyaya at pananampalataya, because we cannot serve others if we have not been we have not experienced rather the power of the changing power of the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. So ito po ang ating kalagayan. We are unable to help ourselves. We desperately need outer help, no? Yung wala sa atin, yan ang kinakailangan natin. We have to borrow one kasi nasa sitwasyon po tayo ng tinatawag cannot be. Okay? So simpleng lang yan lesson lang yan ng elementary. Pag ikaw ay pag ang mathematics ay cannot be, you have just to borrow one. Okay? So for our assignment, we need again to submit a reflection paper, Steps to Christ chapter 4. No? Basahin natin ang Steps to Christ chapter 4. Then we have to make a reflection paper and submit it to Miss Lynn Sanskrit. Okay. So God bless us.
That's our Module 3, Humanities Disparate Need. Let's have a break for 2 minutes and we'll give the time to sino na bang magle-lecture? Nandyan ba si Ma'am Leia? Dok, masama po yung pakiramdam niya. Nahihilo po eh. May hilo? Okay, so Opo, hindi po siya ibigay na ngayon lang natin. makakapasok. Okay. Ibigay natin ang panahon maya-maya kay Prof. Joven. Prof. Joven, okay lang ba sa'yo to take charge sa 2 o'clock na class? Opo, Doc. Pwede po. Okay. So we'll have a break for 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to Prof. Joven. Hindi pala na-record yung ano ko, no? Discussion. Na-record, Dok, na-record. Na-record ba? Okay.